So for today's ganap naman mga kumartes, ito yung preparation. Dito makikita nyo yung mga behind the scene. So andito na nga rin pala sina Paring Bong at sila nga pala yung magagayak dito sa birthday ni Mother. So kung naghahanap nga pala kayo ng magde-decor or magki-cater sa inyong mga ganap sa buhay. So ayan, ito si Paring Bong, siya yung pwede nyong kontakin. So sabihin nyo lang yung pangalan ko at bibigyan kayo niya ng discount. Dahil nga mga kumartes Pasko, nahirapan na rin kami maghanap ng video okay. Buti na lang to the rescue nga itong si Paring Boogie. So mabait yan pagka hindi lasing. Pero kapag lasing yan, naku, wag nyo nang asahan. Charis. Yung video okay lang kasi dito mga kumartes sa resort, hindi na ilalabas. So yun lang, sad to say. Kaya naman kailangan pa talaga naming umarkila ng video okay. Para din may magamit yung mag-host mamaya. So dahil nga wala ako mga kumartes, yung mga kapatid ko, tapos yung hipag ko, inatasan ko na nga na mag-video nga dito sa place. Para nga din si Mudra, hindi rin nga makahalata. Si ate naman, malapit lang yung bahay dito. Kaya mayat maya siya nandito. So alas 3 nga ng hapon yung inilagay namin sa invitation mga kumartes kasi meron ding nakabook dito kaninang alas 10. So kailangan pa nilang antayin na lumabas yung mga nakabook dito bago nga sila pumasok. Pero sina kuya kanina pa nandito, mga umaga, maaga sila Kasi nga magluluto pa sila dito. Buti na lang dito nga sa may unahan, dito sa may unahan ng resort, pwedeng magluto. Meron kasing bahay dito yung mga caretaker. Meron talagang space sa pagluluto. Ayan, kita nyo naman may space dito. Kaya hindi nyo na po problemahin kung saan kayo magluluto. So, diba, kahit magluto kayo dito ng maramihan, pwede. Pero sina kuya nagdala pa rin ng extra kalan para paglutuan. Para nga isa ng salang lahat. Shout out nga din pala kay Kyle kasi nagtulong nga din siya sa pagluluto dito. Grabe, hindi ako nakatikim ng Bicol Express nyo. Yun nga din yung nagustuhan ni Ate Jen. Si Ate Jen nakapagtabi. Kasalanan kasi to ng Chef Wapo Diyos Kaya pagdating ko dito, hindi ako nagugutom. Kaya yun, kahit isang ulam, wala ako natikman. Kasi nga, hindi nga ako kumain. Spaghetti at pansit lang yung nakain ko nun. Nakaka-proud din talaga itong mag-asawang ito kasi nga tandem sila sa kanilang trabaho. Si Maring Jan ayan, nandito sa loob at naghahangin ng mga lobo. Napakasipag ng mag-asawang yan. So dito nga sa resort, meron na ding ipaparent sa inyo na lamesa, upuan. So dahil nga sa case namin, yung buong resort nga inirentahan, libre na siya. So ang ginawa ni Kuya, nagdagdag na lang siya ng mga lamesa at ayun nga, sina Paring Bong na yung nagdala niya. Kasi syempre hindi naman natin alam kung ilang tao yung darating. Kasi mga kumartes sa pamilya naman namin, kakaunti lang kami. Ang magpapadami lang din talaga ng bisita dito yung mga tao ni Kuya. Ano kasi to, birthday / Christmas party na rin ni na Kuya para isa na nga ring gastos. Nung una talaga, ang balak ni na Kuya, separate pa yung Christmas party at saka yung birthday. So naisip na rin naman ni Kuya na parang isang pagod na rin, di pag-isahin na, parang nga hindi na rin sayang. So good idea na rin naman yun mga kumartes kasi nga mas makakatipid. So hindi rin naman magrerenta mga kapatid ko ng place kung hindi rin lang naman birthday ni Mother. Kasi kung Christmas party lang din naman ni na Kuya, kahit sa bahay, pwede na lang ganapin kahit hindi na mag-place. Pero dahil nga yung araw na to is special, kaya ayan, special din dapat yung place natin. So ayan, ito yung pinagawa namin ni ate na tarpaulin. Si ate yung nagpa-print niyan, tapos siya na rin yung nag-layout. Ako lang yung nagbayad. So ang ganda-ganda ni Mother dyan, kasi ang bata pa niya dyan. So mga kumartes talagang kailangan i-celebrate ang 60th birthday kasi alam nyo ba na kukunti na lang din talaga yung mga nakakaabot sa ganyang edad. Dahil dyan, paldo-paldo si Mother, dalawa na yung kanyang pensyon. Pero sabi nga namin, at least hindi naman na siya mamomroblema kung saan siya kukuha ng pang-maintenance niya. Tapos meron pa siyang monthly general check-up. Minsan yun talaga yung dinadaing niya kung saan siya kukuha nun kasi minsan 5K talaga yung gastos. Kasi mga kumartes, ang laboratory pa lang talagang ang mahal na. Sayang lang kasi si Mother, hindi ko na siya sakop sa Medicard. Sa amin kasi mga kumartes, ang Medicard namin kapag kadalaga ka, magulang pa yung sakop mo. Pero kapag kami asawa ka na, syempre asawa at anak na yung priority dun sa Medicard. Dapat yung mga ganyang edad na hindi na nai-stress. So sa pagkain naman, napaka-stricta niyan sa mga kinakain niyan. Nasa sa atin din naman kung gusto nating humaba ang buhay natin. Kailangan talaga hindi matigas yung ulo natin at may disiplina tayo sa mga bawat kinakain natin. Tapos ayan si Mother, ayaw pa niya na nakakaperwisyo ng anak. Yung sasabihin mong kailangan niya ng ganito, ganyan, ayaw niya magsasabi. Hanggat kaya niyang gawa ng paraan at pag may pera lang din naman siya, hindi na yan magsasalita, hindi na yan magsasabi. Kasi ang katwiran niyan, ayaw niyang umasa sa mga anak. Kaya ngayon, pagpapahingahin muna natin siya sa pagtitinda. Charis. So deserve naman niya yung araw na to, no, mga kumartes, dahil sa lahat ng sakripisyo, sa lahat din naman ng
paghihirap. So ayan, deserve naman niya yan. Kahit papano isang araw makapagpahinga siya sa pagtitinda. So dito nga nakaredy na nga yung pagkain. Ayan, meron ditong pika-pika. Si Ate Jan ata nag-order niya. So na mga oras na yan, nasa bahay pa kami. Nililibang-libang ko pa siya ng mga lagay na yan. Tapos hinahanap niya si Kuya Arby at magpapabili ng sigarilyo. Yung pala na dining. Magpapabili daw siya ng sigarilyo. Ay si Kuya Arby daw biglang nawala. So alam mo na mother na andito siya ng mga oras na yan. Pasok nga daw dito, sabi ni ate, patatayuin daw niya yung mga tao para yung tarpaulin daw hindi kita. Natatawa kasi ako dyan, sabi ko kay mother, hindi mo nahalata na may gayak yung yung place. Wala daw siyang idea. Kasi nga, ang alam niya nga, Christmas party lang. Not until nga nakita niya yung tarpaulin niya, nakita niya yung mukha niyang pagkakalaki-laki din. Tapos sumigaw pa yung MC ng Happy Birthday Marilu. Di yun, nagulat na lang siya. Dito nga sa kabilang side, may space nga dito. Diyan yung paglalagyan ng cake. Yung ating itinago-tagong cake at saka cupcake dyan ilalagay. So parang bumalik na ulit yung passion ko sa pagbe-bake mga kumartes. Pamula nung nag-bake ako ng cake ni mother. Pamula kasi nung tumaba ako, parang ayoko nang mag-bake Parang sinisi ko yung pagbe-bake ko sa pagtawa ko. Dahil nga dun sa binake ko na cake ni mother, bigla ako nagkaroon ng goal na magkaroon ako ng heavy duty na stand mixer. So yun lang talaga yung wala ako mga kumartes. Pero dati pangarap ko na yun. Nawala nga yung passion ko sa pagbe-bake. Kaya yun, nawala na din yung kagustuhan ko na magkaroon ng heavy duty na mixer. Pero habang wala pa tayo nun, meron naman akong ginagamit na hand mixer. So yun na lang muna sa ngayon. At maya-maya nga din, yung mga bigas na ipamimigay mamaya sa mga tauhan ni Kuya, ayan, dineliver na rin dito. Pati na nga rin yung mga grocery na ibibigay ni Kuya sa mga tao niya. Syempre, meron din kami dyan, kaya nga hindi na ako bumili ng pambagong taon kasi ayan na lang yung lulutuin ko. Kaya nga din hindi na ako nag-grocery ng pang New Year kasi nga meron ng grocery. So ang katwiran ni Kuya dyan, yung mga hindi pupunta at hindi a-attend, walang grocery, ipaparapol niya. Para daw walang samaan ng loob. Kapag hindi ka umattend, yung iyong grocery at saka yung bigas mo, ipaparapol ni Kuya. Hindi ko lang alam kung ilan yung hindi umattend kasi meron din talagang hindi umattend. So napakaswerte naman talaga ng mga mabubunot sa grocery. Paldo pagka nagkataon. So last year kasi mga kumartes, ang nangyari, kahit hindi ka umattend, ibinibigay ni Kuya yung grocery. Ang nangyari, maraming hindi na-attend kasi ang nasa isip nila, kahit naman hindi ako umattend, ibibigay din naman ni boss yung grocery. So hindi na ganon. Dapat talaga umattend ka para makuha mo yung grocery mo. So yun nga, sinabi na ni Kuya, para nga wala nang sumama ang loob. Una pa lang sinabi na niya na kapag hindi kayo pumunta, wala kayong grocery, paparapol ko. So ayan, si Kuya Nash nga pala andito na. Tapos yung dalawang kasama ko sa bahay na maliit, ayan, nagrereklamo na kami na lang daw yung naiwan sa bahay. Ng mga oras na yan, inip na yung mga bata sa bahay, yung mga naiwan. Pati si mother naiinip na rin. Pumunta na daw kami. Sabi ko naman, mainit pa at wala pa naman daw tao doon. Sabi ni ate, yun yung katwiran ko. Tapos ng mga bandang 2:00 na, sabi ko maya-maya at inaantay daw yung engineer. O diba, lahat na lang talaga ng katwiran sinabi ko na para lang kami hindi agad makapunta dito. Mahirap kaya kapag ikaw yung naiwan sa bahay tapos ikaw yung mga katwiran. Dito nga, ayan, nakaredy na nga din yung mga bigas. Tapos ayan, yung mga ipaparapol mamaya. Lahat naman mabubunot sa raffle. Depende na lang yon kung ano yung mabubunot mo. Merong number, meron ding 100 pesos. Ang nabunot ko dyan, 100 pesos mga kumartes. Kaya nga din, nabunot yung pangalan ko dun sa grocery ng mga hindi umaten. Sa taas kasi ako nun, kaya hindi agad ako nakababa. Pero okay lang yun, sabi ko, ibigay na lang sa iba. So ayan yung cake natin at cupcake. Alam nyo ba, nang dahil dyan, parang gusto ko na ulit mag-bake. Hindi ko naman kinakain yung binibake ko kasi nauumay ako. Di kataasan, mga bata lang din talaga yung kakain. So ito na nga yung ating pika-pika. Meron ditong puto, sapin-sapin. Meron ding anong tawag dito, yung paborito kong kutsinta. So dito naman, dito nakalagay yung mga ulam. Meron ditong binutuhan. Nagbubukas dyan ay si paring Luloy. Meron ditong menudo. Alam nyo ba, lahat yan hindi ko nakain. Ito yung Bicol Express na niluto ni Kyle. Sayang talaga, hindi ko natikman yan. Tapos ito naman yung favorite ni mother, igado. Ako, hindi rin kami nakapag-sharon yan. Tapos meron din ditong inihaw na liempo. Ang mabilis na ubos dyan yung Bicol Express. Ay, bakit may bahaw na kanin? Charis. Kanin dapat yung nakalagay dyan, pero bakit kakauntian nakalagay? Fast forward, ang kaganapan naman dito sa bahay, ayan, nililibang ko si mother. Nandito lang siya sa loob ng kwarto, nakikipaghuntahan sa akin. Hindi pa ako nakabihis niyan, pero siya bihis na. Gayak na sila, mag-aalas 3 pa lang yan, pero dapat alas 4 kami pumunta. Kasi inaantay lang namin na makompleto yung mga kapatid ni mama. Pero nga dahil matraffic mga kumartes, sabi ni ate, bumiyahin na daw kami kasi nga traffic. At ayan, dito naman sa loob ng bahay ni Dawin, itong dalawang bata, naiinip na rin at gusto na nga rin umalis. Ayan, kita nyo naman, bihis na sila. So, nung nagkaroon na nga kami ng go signal kay ate, ayan, gumayak na nga kami paalis. Kami yung huling aalis dito sa bahay, kaya kailangan talaga yung mga pinto nakalock. So, wag na kayo magtangkang pumasok kasi napapalibutan niya ng CCTV. Huy, ang daming mawawala. Ang driver natin for today's video, di syempre si Dawin. So, syempre, wala pa din kaalam-alam si
mother dyan at ayan, nagdala pa nga siya ng paninda na yosi. Kasi sabi ni ate, magdala daw ng paninda kasi yung kanyang sigarilyo naubos na. Kahit ito mga batang kasama namin, excited na dahil kami na lang daw yung inaantay sa resort. So hindi siya nagtataka talaga kung bakit lahat kami nakadilaw. Ang alam lang niya, Christmas party pero may color coding. Tapos yung mga tauhan ni kuya dito napunta sa bahay. Nagtataka siya bakit yung mga yun hindi naman daw nakadilaw. Sabi bakit yung mga tao ng kuya mo hindi naman nakadilaw? Bakit tayo nakadilaw? Doon pa lang anong i-explain ko mga kumartes. Napakadaming tanong kasi niyan mga kumartes. Sabi sa inyo napakamautita niyan. Nung nagchat nga si ate, pumunta na nga daw kami kasi nga hapon na nito mag-alas 4 na. Eh syempre yung mga tao gutom na din. Dito lang naman sa may part ng SM, dito lang traffic. Pero pagkalagpas naman ito, hindi na. So abangan nyo na lang yung ating next vlog.